EDSA na naman tayo ngayong gabi! EDSA Mandaluyong. Well, Thursday. Ano bang petsa ngayon? March 27, 2025. EDSA Mandaluyong southbound. So kung nasa Mandaluyong tayo, southbound, ibig sabihin papunta tayo ng Makati City. Kita niyo naman walang pagbabago sa EDSA. Well, naturalmente talaga na matatraffic tayo dahil ngayon ay rush hour in the evening. Uwian ang ating mga kababayan galing sa kanilang mga trabaho, uwi sa kanilang mga pamilya. That's why ngayong gabi ay expected talaga na heavy traffic. So mag-ingat tayo sa pagkakataon sa ating pagbabiyahe sa kalsada. Kailangan i-plano natin ang ating pagbibiyahe, or kung kayo ay may mga appointment, meron kayong pupuntahan, meron kayong mga meeting, appointment. Alright, so i-plano nyong mabuti dahil din sa Metro Manila, unexpected, no? Unpredictable ang lagay ng trapiko sa bawat mga lansangan. Ina-assume mo, ini-expect mo na hindi traffic, kaya pala masusurprise ka dahil kahit na tanghaling tapat ay traffic dito, kahit na maagang-maaga ay traffic sa Metro Manila. That's why all you have to do is prepare or plan your travel. Alright, so EDSA, nasa EDSA nga tayo na ang pinamagatang the busiest road in the country, #1 road in the Philippines, Epifanio de los Santos Avenue. Yung nasa kaliwa nyo naman, yung nakikita nyo ay MRT station. At ang ating dadaanan ay approaching tayo sa may Guadalupe Tulay, or yan ay tinatawag na tulay dahil yun ay maghahati sa boundary ng Mandaluyong City at Makati City. So tinawag siya na tulay. Okay? Noong ginagawa pa iyan ng tulay na yan, so medyo nakasanayan ng mga motorista o mga pampasaherong pampublikong sasakyan, yan ay tawagin na tulay kasi nga merong tulay, no? Ayan, may tulay ng sa unahan yan ay Guadalupe, no? Merong Guadalupe Viejo, Barangay Guadalupe Viejo. Meron ding lugar na Guadalupe dahil yun ay ano yun, no? Ay meron diyan church, no, na which is pangalan ay Guadalupe. That's why yan ay kaya siya nagkaroon ng Barangay Guadalupe Viejo. Alright, so yun, dito pa rin tayo, binabaybay pa rin natin ang EDSA. Traffic naman talaga wala naman talagang pagbabago yun. Kahit na ba naman marami pang mga alternative routes or sakaling magkaroon pa tayo ng developments, no? Marami kung sakali mang marami tayong itatayo ng mga ano nga ba ito? Marami tayong itatayo ng mga tulay, hindi pa rin, wala pa rin pagbabago yung ano nga ba ito? Wala pa rin pagbabago yung EDSA dahil nga ito talaga ang primary na pipiliin ng ating mga motorista dahil nga pag binaybay mo yung EDSA mula sa Caloocan, Malabon, Valenzuela, kapag binaybay mo yun, kung nandun ka magsisimula hanggang dire-diretso na makakapunta ka na ng Pasay, Pasay, mauna mong madadaanan Caloocan, sunod Quezon City, sunod mahaba ang Quezon City, no, sa EDSA, napakahaba nun. Sunod dyan ay San Juan, sunod dyan ay Mandaluyong, sunod dyan ay Makati, hanggang sa Pasay, Paranaque, hanggang doon sa dulo, no, Pasay. Actually hindi na masasakop ng Paranaque yung EDSA kasi most of the EDSA is from Pasay. Walang boundary dyan si Paranaque. Anyway,
Ah, kung pupunta ka man ng Laguna, pupunta ka man ng Cavite, kung pupunta ka man Tagaytay, pupunta ka naman the rest of the South Batangas, ang EDSA talaga ang iyong dadaanan, ano? Yung pinaka the best way sa lahat. That's why marami talagang pumipili sa EDSA dahil wala ka nang isipin pa, saan kaya ako dadaan, no? Alright, EDSA talaga. Yan, kaya siya, yung tulad ng sinasabi ko, talagang pipiliin talaga ng ating mga motorista ang EDSA. Paborito nilang dadaanan yan. Although sabihin natin, napaka-traffic sa EDSA pero sasabihin pa rin ng ng mga motorista kahit yan ay EDSA ay traffic pero yan ay gumagalaw, no? Ayan. Kasi ilan na bang stoplight yan sa EDSA? Mabibilang mo lang. Kaya most of if you travel, if you're coming from EDSA, if you're passing by EDSA, is tuloy-tuloy talaga yan, no? Umuusad talaga yung pinaka the best reason dyan ng mga motorista. That's why paborito talaga yan ng mga motorista ng EDSA. Okay? So maraming salamat nga, no, sa inyong laging hindi pagbibitaw at laging pagsusubaybay sa aking channel. Ayan, no, kung ikaw kayo ay nanonood dyan, Malacanang, Senate, Congress, alright, at sa mga ABS-CBN, GMA, TV5, at ano ka pa ba itong mga station dito, PTV4, ano pa, so sa mga TV station, ayan, sa mga nanonood dyan, shout out sa inyong lahat. Ito nga ang lagay ng trapiko ngayong kung kayo ay nakasubaybay. Ito ay March 27, 2025 episode, Mandaluyong bound to Makati City, southbound naman ito ang aking binabay pa. Ay ako, napaka-traffic sa aking mga followers. Maraming salamat sa laging panonood. Ayan, lagi nyo na akong subaybayan sa aking channel. At nako, talagang dito naman napakarami nating pupuntahan mga lugar, no? Kaya para na rin kayong namasyal, para na rin kayong nagta-travel, para na rin kayo nakakarating sa mga iba't ibang lugar kung kayo ay nandito sa aking channel. Alam nyo ba na meron akong kaibigan dyan, no? I have a friends there in what do you call this, in Nova Scotia, Canada. Sir Kylie Simons, how are you? And shout out to you. Take care always, and best regards to your family there in Nova Scotia, Canada, and enjoy watching here the view in the Philippines. Alright, and also the rest of my friends in outside the country or here in the Philippines, maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na inyong pagsusubaybay at laging panonood. Sana naway lagi kayong safe sa inyong mga lakad, sa inyong mga appointment, sa inyong mga pupuntahan at mga lakad pa o mga future di pa na mga appointment, no? Alright, lagi lang tayo maging safe sa lahat ng pagkakataon. Siyempre, kung tayo may pag-iingat, lagi naman tayo talagang safe, no? Pray hard, it works. Pray more and worry less. Alright? The Roy Show here in Metro Manila. Have a great night, everyone.